Si Franz Castro ay hindi nakulong sa gitna ng proseso ng kaso dahil sa kanyang karapatan na mag-apela sa mas mataas na korte. Matapos ang hatol noong Hulyo 2024 na nagkasala siya sa kasong child abuse, sinabi niyang iaapela ang desisyon at haharapin ito ayon sa batas. Hanggat hindi pa pinalang desisyon or hindi pa umaabot sa pinakamataas na hukuman tulad ng Court of Appeals o Supreme Court, maaaring manatili siyang malaya bilang bahagi ng due process ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Matatandaang si Franz Castro, kasama si Sator Ocampo, ay nasangkot sa kasong child abuse na nag-ugat noong 2018 matapos ang isang solidarity mission sa Talaingod, Davao del Norte. Ang nasabing misyon ay naglalayong magbigay ng suporta sa mga guro at mag-aaral ng lumad schools na naiulat na hinaharas ng mga paramilitary groups. Ang mga akusado, kabilang si Castro, ay pinatawan ng 6 na taong pagkakakulong matapos mapatunayan na inilagay nila ang mga bata sa delikadong sitwasyon, tulad ng pagtawid sa madilim, madulas, at mapanganib na daan nang walang pahintulot ng mga magulang o proteksyon mula sa mga awtoridad. Dagdag pa rito, inatasan silang magbayad ng danyos moral at sibil sa mga bata. Dagdag pa rito, bilang isang miyembro ng Kongreso, mayroon siyang proteksyon sa ilalim ng batas laban sa biglaang pag-aresto, maliban kung ito ay para sa mga kasong may parusang reclusion perpetua. Ang kanyang apela at patuloy na pagsilbi bilang kinatawan ng ACT Teachers Party List ay nagpapakita na patuloy siyang lumalaban sa kaso. Gayunpaman, pinanindigan ni Castro na inosente sila at itinuturing niyang ang desisyon ng korte ay isang miscarriage of justice. Binigyang diin ang layunin ng kanilang misyon na protektahan ang mga kabataan at lumad schools mula sa pagsasamantala. Sinabi niyang haharapin nila ang kaso at iaapela ito sa mas mataas na korte. Tungkol naman sa pagbabalik ni Castro sa Kongreso, hindi siya na-disqualify dahil sa kanyang apela at patuloy na paglilingkod bilang kinatawan ng ASTI Teachers Party List. Alinsunod sa proseso ng legal na paglilitis at presumption of innocence hanggang sa mapagtibay ang hatol.